Wait. Did you know na walang entrance fee sa Victoria Peak sa Hong Kong? Kapag kasi naiisip natin yung Victoria Peak, ang una nating nai-imagine ay yung Peak Tram and yung mahal na Sky Terrace 428. Pero yung totoo, you don't need to pay a single cent para ma-enjoy itong peak and yung same na world-famous view. Walang entrance fee dito sa area. Ang usually binabayaran ng mga bisita ay yung ticket to the tram. But there are other ways to get there. Kung naka-budget ka talaga and you're coming from Central, instead of hopping on the tram, pwede kang mag-bus na lang. Ito yung bus 15 from Exchange Square, tapos bababa ka sa The Peak. Ang pamasahe ay 9.80 Hong Kong dollars lang. Tiny fraction lang ito ng 82 Hong Kong dollars na ticket price para sa tram. But the travel time is 41 minutes. Mas mabilis ang minibus. You can find the minibus terminal sa Central din and look for minibus number 1. Tinatanggap din ang Octopus card dyan and it will take you straight to the Peak Galleria sa area na yun din. Ang pamasahe ay 11.8 Hong Kong dollars lang and 20 minutes ang travel time. Better yet, if you're into hiking, pwede kang umakyat na lang on foot. Pero challenging ito kapag mainit, lalo na kapag summer afternoons. Pero once you're up there, you'll find a lot of viewpoints na hindi nagre-require ng entrance fee. Of course, most tourists ay papunta sa Sky Terrace 428 and yung view naman dito, breathtaking naman talaga, walang kaduda-duda yon. But if budget is an issue, you can totally skip it and go to this building instead. This is Peak Galleria, a shopping mall katapat lamang ng Peak Tower and yes, meron itong viewing deck din. And yung access dito, completely free of charge. From the ground floor, pwede kang mag-elevator papunta dun sa top deck. Pero recently, lagi ko napapansin na lagi itong out of service. In that case, pasok na lang kayo sa loob ng mall and find your way to the top. Just beside the Monopoly Dreams, makikita nyo itong lookout na to. And from here, may enjoy nyo rin yung fantastic view of Hong Kong skyline and Victoria Harbour with the iconic tram in the foreground. Kaya mas gusto ko tong part na to kasi may foreground and kita rin nga yung tram. Other viewpoints around the area include itong lookout na to and itong Lions Pavilion. This is just one of the many attractions that you can enjoy in Hong Kong without having to pay an entrance fee. And in this video, we're sharing with you 14 more. Hey there, Tipitor! We are Vince. And Yosh! Alam nating lahat na mahal sa Hong Kong. So if papunta ka doon and naghahanap ka ng paraan para makatipid, baka mas dapat mong i-explore ang napakaraming mga free attractions dito. Yes, so today, ika-countdown natin ang mga yan. Pero note na when we say free attractions, ang tinutukoy namin ay yung mga walang entrance fee. Siyempre, yung transportation papunta doon, hindi libre yun. Kailangan mo pa rin bayaran. And kung may bibilhin ka, pagkain man yan or souvenir, syempre gastos mo rin yon. Yung mga walang admission fee lang, yung i-cover natin. And yung list na to ay in no particular order. Yung number ay for easy reference lang. Pero bago yan, kung may trip ka soon, visit the Poor Traveler Master List, kung saan nakakompile ang mga travel essentials like immigration requirements and pati na rin yung mga hotel and tour recommendations namin. Sama-sama yan lahat sa thepoortraveler.net/masterlist. It's a work in progress pero andyan na yung Hong Kong, Taipei, Osaka, and marami pang ibang cities. We'll add more as we go along. Lalagyan din namin to ng mga sample itineraries kasi yung goal natin ay makabuo nung parang travel bible, isang grand reference na nandun lahat. And kapag nag-book ka using the links na nandito, you also help us maintain this channel kasi we're in a little bit na walang dagdag gastos sa'yo. In fact, mas makakatipid ka pa nga kasi may mga discount codes din kaming nilalagay dyan. So please, save and i-bookmark nyo na itong thepoortraveler.net/masterlist. Okay, balik na tayo sa list. Number 2, Avenue of Stars. As a film enthusiast, this is the first attraction na nabisita ko nung first time kong mag-Hong Kong. Itong Avenue of Stars para siyang love letter ng Hong Kong to its film industry. Inspired by the Hollywood Walk of Fame,
Yung promenade na to along Tsim Sha Tsui waterfront pays tribute to the cinematic icons ng city. You'll spot bronze handprints from local stars and meron ding statue ni Bruce Lee dito na nakapose, yung parang martial arts na pose. Makikita nyo rin sa malapit yung clock tower na to. This is the only thing that remains of the former Kowloon Rail Station. And yes, yung paglalakad-lakad dito sa Avenue of Stars, completely free naman yan. But I think most tourists come here for the stunning view of Victoria Harbor. Kapag araw, you get a clear line of sight ng skyscrapers ng Hong Kong Island framed by mountains in the background. Pero kapag gabi na, itong skyline na to transforms into a neon wonderland. Yung best part, walang ticket na kailangan dito or reservation. Just grab a spot along the railings, maybe may milk tea ka or kape na hawak, and just enjoy the view and the spectacle. Number 3, Qishan Monastery. Naging icon na ng Hong Kong ang Tiantan Buddha or Big Buddha sa Lantau Island. Pero alam nyo ba na may isa pang higanteng Buddhist structure na makikita naman sa Taipo District? Ito ang Qishan Monastery, and dito nakatindig ang 76-meter na estatwa ni Guanyin, isa sa mga pinaka-revered na deity sa Budismo. Like yung Big Buddha, gawa rin to sa bronze, pero coated naman to with white paint. Ang imahe ni Guanyin na to ay may hawak na vase sa left hand na sumisimbolo sa purification. And sa kanang kamay naman ay may pearl, symbolizing wisdom. Nakatayo to sa isang 3-tier lotus flower na nasa ibabaw naman ng Buddhist Art Museum. Sa loob nito, pwede mong makita ang isang impressive na collection ng Buddhist images, relics, and artifacts. Limited lang sa 400 per day ang pwedeng bumisita dito. So kung interested ka, kailangan mo muna mag-register in advance sa official website nila. Ilalagay na lang din namin ang link sa description ng video. Kailangan ng registration pero walang entrance fee. Pero Vince, nabanggit mo na rin naman kanina ang Big Buddha. Di ba wala ring entrance fee doon? Yes! So isunod na natin. Number 4, Ngongping Big Buddha and Polin Monastery. Kapag sinabing Ngongping, ang unang pumapasok sa isip natin siguro ay itong cable car ride called Ngongping 360. But ang Ngongping refers to this area kung saan matatagpuan tong Tiantan Buddha, aka Big Buddha, 34-meter bronze statue na naging icon na ng Hong Kong, and Polin Monastery, a Buddhist site na itinayo pa noong 1906. And yes, mabibisita mo yan pareho ng walang bayad. Although donations are appreciated. Actually, kahit nga itong Ngongping Village right beside the cable car station, pwede mong explore for free. Wala din naman talagang entrance fee. Ang pinaka-binabayaran kasi talaga dito ng mahal ay yung cable car. But hindi lang naman yan ang way para makapunta dito. Mas mura kung magbabas ka from Tung Chung, malapit lang din sa cable car station. 20.4 HKD lang, which is mas mura talaga kumpara sa bayad sa cable car na 172 Hong Kong dollars one way. Na-try na namin to noon and okay naman ang experience. Siyempre, hindi kasing sinik ng cable car ride pero kung nagtitipid ka talaga, choosy pa ba? Matagal nga lang. Travel time is roughly 1 hour, one way. Pero kung may budget ka naman or kapos ka sa oras, i-go mo na yung cable car kasi honestly, worth it naman talaga yon. Mahaba kasi yung ride and sobrang ganda ng view, sulit na sulit, lalo na yung may glass floor. If mag-decide kayo na mag-cable car, sa Klook nyo na i-book yan. Kinumpile din namin yung top 3 hotels and top 3 attractions namin sa Hong Kong dito sa Klook Creator Shop namin. So nandyan yung Ngongping, Hong Kong Disneyland, at saka yung Peak Tram na binanggit ko kanina. Kung sa Klook mobile app ka usually nagbo-book, just search The Poor Traveler and wait for the results to appear. Tapos, select The Poor Traveler Creator Shop. Kung mas preferred nyo naman sa desktop or laptop, punta lang kayo sa www.thepoortraveler.net/shop and it will lead you to our Klook shop din. Scroll down a bit and under Hong Kong, select Ngongping 360 cable car ticket or Peak Tram ticket or kung ano man. And sa next page, pwede na kayo mag-book. Makikita nyo sa screen yung mga presyo. Iba-iba yan, may mga iba-ibang add-ons.
Pero kung meron kayong at least half day, kunin nyo yung may kasamang Tai O Pass kasi masaya din doon. Kakaibang side ng Hong Kong. Kasama na dito yung round trip na cable car ride, round trip bus from Ngongping to Tai O Village. May kasama ring boat tour and meal vouchers. Eto, binitli na namin para mas madali nyong mapuntahan. Just go to bit.ly/ngongpingtaio. Ilalagay din namin yan sa description ng video na to and pin comment para i-click nyo na lang. Pero nasa TPT master list din to. Again, kung kapos sa budget, hindi nyo kailangan mag-cable car or mag-Tai O Pass. Kasi kahit ang Tai O Village ay pwede rin namang i-explore for free. So, i-discuss na natin next. Number 5, Tai O Fishing Village. Kung gusto mo ng taste of old Hong Kong, dito ka dapat pumunta. Nasa Lantau Island din to, kaya malapit lang din sa Ngongping. Famous for its stilt houses. Ito yung mga wooden homes na nasa stilts. Itong Tai O Village would give you a glimpse of what life used to be noon. Actually, kahit ngayon. Kasi ganito pa rin naman ngayon. Meron pa ring community dito, may mga nakatira pa rin dito na traditional fishing pa rin yung ginagawa. Just being here is free. Pwede kang maglakad-lakad around the waterfront, pwede kang mag-people watching. Alam mo yan, i-absorb mo lang yung atmosphere dito. Kasi ibang-iba ito sa Central or sa Tsim Sha Tsui na nakasanayan na natin sa Hong Kong. Meron ding market dito and maraming mga nagtitinda ng mga kakanin, yung mga dried seafood, may mga XO, ano tawag doon? XO sauce, and meron din mga snacks, and milk tea meron din. So, pwede kayong maglakad-lakad dito and mag-food trip. Kahit nga hindi ka bumili, parang kang naglalakad sa isang, alam mo yan, parang living museum of local culture. If you want to splurge a little, pwede kayong mag-boat ride, and kung maganda yung timing nyo, pwede kayong makakita ng mga elusive na pink dolphins. Yun yung sikat din kasi dito. Pero honestly, kahit lakad-lakad lang, okay na. Pairing Tai O with a trip to Ngongping makes for a full day adventure. Usually, morning sa Big Buddha, tapos afternoon dito sa Tai O. May bus din kasi na nagko-connect sa dalawang sites, so madali lang puntahan. Number 6 na tayo, Nanyang Garden. Ito naman ang Nanyang Garden na nabisita namin last year on a separate occasion. This is a peaceful 3.5 hectare garden sa gitna ng Kowloon. Yung design nito ay classical Tang Dynasty. Manicured ang mga puno and shrubs and may nakakakalmang blue pond sa gitna. Straddled by a Vermilion Bridge that will take you dito sa maliit na pagoda na to called the Pavilion of Absolute Perfection. Perfection! May iba pang mga buildings sa area and inside them may mga exhibits tulad nitong Chinese Timber Architecture Gallery. Kung mahilig ka sa history and sa architecture, baka swak sa'yo to kasi it showcases the traditional way ng pag-build ng timber houses noong Tang Dynasty. Katabi lang tong garden ng Qilin Nunnery so bawal mag-ingay. Even ang mga big groups ay bawal din mag-take ng group photo sa loob. Number 7, Manmo Temple. Ito naman nasa Sheongwan, katabi ng central area. And itong Manmo Temple is one of Hong Kong's oldest and most atmospheric temples and hindi mo kailangang magbayad ng entrance fee para makapasok. Built in the mid-1800s, dinedicate itong temple na to sa dalawang deities. Si Man Chong, the god of literature, and Quan Tai, the god of war and brotherhood. Back in the day, yung mga locals pumupunta dito para magdasal for success sa civil exams and kahit ngayon, paborito itong puntahan ng mga estudyante na nagpre-prepare for a big test. Nagdadasal sila na pumasa sila. Pagpasok mo sa loob, you'll feel instantly transported. Parang wala ka sa city center. May mga spiral na insenso na nakasabit, tapos may mga nagdadasal. So, madaling makalimutan na maingay at magulo sa labas. Best of all, dahil nga nasa may central
and Xiongwan area ito na paborito ng mga turista talaga. Pwede mo itong madaanan kapag nagsa-sightseeing ka or kahit nagsha-shopping. So, pwede nyong masingit sa itinerary talaga to. Maraming Manmo Temple sa HK ha, pero itong sa Xiongwan ang pinakamalaki and declared din as a historic building and monument. To get here, just take the MTR to Xiongwan Station. Number 8. Central Mid-Levels Escalator. Dito lang sa Hong Kong mo matatagpuan ang longest outdoor covered escalator system in the world. Stretching over 800 meters, the Central Mid-Levels Escalator connects the busy streets of Central to the residential areas of mid-levels. So, yung mga locals, sinasakyan to kasi kung hindi nyo pa alam, ang Central area, maburol siya. And nakakapagod siya kapag paakyat. Yung mga turista though, minsan hindi nila nare-realize na nag-e-exist to. Pero, actually, kung pupunta ka sa may Soho area, ito yung south of Hollywood Road. And maraming mga turista doon kasi maraming mga trendy na kainan doon. Pwede mo nang daanan din to. The view changes with every section, making it feel like a moving balcony sa Central. Pero, here's the tip. Sa morning, yung escalator runs downhill to help commuters get to work. Diba? Sa taas yung residential, tapos sa baba yung mostly commercial area. Pero kapag late morning na hanggang midnight, pabalik na siya, paakyat na siya. So, time your ride accordingly. And ang reminder lang namin is, dahil ginagamit to ng mga locals, huwag tayong hahara-hara. So, maging mindful lang tayo na may mga dumadaan and ang iba dyan nagmamadali. Number 9, Street Art and Historical Trail. Hong Kong may be best known for its towering skyline and neon-drenched nights, pero maaari ka ring makakita ng kakaibang side of the city, lalo na dito sa Hong Kong Island. And isa na dyan ang bold, colorful street art. Isa sa mga pinaka-recognizable na spots ay itong side ng Hotel Madera Hollywood sa Central. Dito merong malaking mural with its vibrant pop art style and larger-than-life characters. Tsaka may nagtitinda dito nung sugarcane juice sa tapat. Try nyo yun. Hindi libre yun ha. Libre lang yung pag-admire dito sa mural. Not too far away naman from here is Shing Wong Street. And malalaman mo na sa tamang area ka kapag nakita mo itong staircase na to. Sa tabi nito, merong murals din. So, ginawa nilang canvas yung pader. Instead of plain gray steps, meron ditong mga painted patterns. Actually, naging Instagrammable na itong part na to. Mas quiet ito compared dun sa kanina sa Hollywood Road. So, you can slow down, snap photos, and take in the creativity without the usual city chaos around you. Itong spot din na to is part of the Sun Yat-sen Historical Trail, which weaves through the neighborhood. And yung trail na to is marked by bronze plaques, signs, and installations that highlight yung buhay and yung time ni Sun Yat-sen dito sa Hong Kong noon. Pag sinundan mo yung trail na to, it will give you a sense of how the city of Hong Kong shaped Sun Yat-sen's early years, while also letting you discover yung mga hidden corners na madalas ay nami-miss ng mga turista. So, yung historical trail na to, tapos i-pair mo with the murals, and you've got this unique mashup of modern street culture and deep-rooted history na something na very Hong Kong. Before we continue to our top 12, let me just share that more than 80% of our viewers watch our videos on TV. Which is cool, but it's hard to comment on TV and nawawala na kami sa algorithm. So if you're watching on mobile or laptop, please help us by commenting on this video, and kung hindi ka pa nakasubscribe, pasubscribe na rin. Ring the bell beside it and select all para hindi mo ma-miss yung mga future episodes natin. Sali na rin kayo sa The Poor Traveler Support Group on Facebook, kung saan pwede natin pagkwentuhan ng mga trips natin and humingi and mag-share na rin ng travel advice. Just visit facebook.com/groups/thepoortraveler. Number 10, Mongkok. Kung mahilig ka mag-shopping or gusto mo lang na mapalibutan ka ng kakaibang energy, wag na wag mong palalagpasing magpunta sa Mongkok. Pag naglalakad ka dito, parang feeling mo
Ano bang feeling dito? Masaya, yun yung feeling. Sobrang energetic kasi nung area na to ng Hong Kong. Kilala itong area na to for its street markets and parang bawat market may kakaibang personality. Yung ladies market, ang mga tinda dyan, mga souvenirs, mga knock-off na handbags, and mga quirky na trinkets. Tapos, syempre, ito, mas sikat to sa kabataan ngayon, yung sneaker street na shop after shop ng mga sapatos. Yung iba dyan, hard to find. Yung iba, latest releases. Yung iba, mga nakasale. Sa gabi, kapag umilaw na yung mga neon lights, yung Mongkok transforms into the classic Hong Kong scene na nakikita natin sa movies and travel posters. And of course, libre lang naman ito unless bibili ka ng something. So syempre, hindi na libre yun. Pero kahit na hindi ka bumili ng anything, it's a visual overload na hindi mo makakalimutan. Kaya lagi kaming bumabalik dito kahit wala kaming balak bumili ng anything. And also, masarap lang kasing maglakad-lakad dito and kumain ng street food. Pero kung nakapag-Mongkok na kayo and naghahanap kayo ng iba pang market area, may isa pa kaming reko. Number 11, Sham Shui Po. You'll find this area na hitik din sa mga markets and foodie spots. Kasama sa mga usual sites na binibisita ay itong Kung Wo Bin Curd Factory na nagbebenta ng mga soy products simula pa noong 1960. And itong dining spot nila may Michelin Bib Gourmand Award din. As you go around this area, you'll pass by several streets na kilala sa iba-ibang markets. Itong Upview Street Flea Market, hotspot for gadgets and other electronic items including laptops, mobile phones, and accessories. Itong Fukwing Street, also known as Toy Street, ay best known for children's toys. Sa di kalayuan, makikita mo naman ang Sam Tai Chi Temple and Pak Kai Temple, two historic temples in one complex. Both are housed in heritage buildings built in 1898 and 1920 respectively. After ng tour, if naghahanap ka pa ng gagawin, drop by the Jockey Club Creative Arts Center. Built in 1977 naman as a complex of small family-run factories. Pero ngayon ay nag-transform na to into an artist village. To get here, just take the MTR to Sham Shui Po Station. From here, malalakad mo na ang most attractions. Number 12, Peng Chau Island. Pwede ka rin mag-island hopping sa Hong Kong and yung mga islands ay accessible by ferry mula sa Central. And ang pwede mong unang stop ay ang Peng Chau na 30 to 40 minutes lang na ferry ride ang layo. Kung napanood mo yung pelikulang Under Parallel Skies, baka maging pamilyar sa'yo ang ilang sites dito like itong Peng Chau Bridge and itong small na Asian ingredient store na to. Maliit lang ang Peng Chau, nasa 1 square kilometer lang. Pero marami namang mapupuntahan tulad nitong Lung Mo Temple, dedicated to the Chinese goddess of water who is revered by local residents. Andyan din ang Tung Wan Beach, a long sandy stretch na malapit lang sa temple. And ito naman ang dating Fukien Leather Factory, the island's most visited attraction. I say dating factory kasi ngayon more on art space na siya. Nakatayo pa rin ang historic building ng factory pero meron na ring secret garden na puno ng samot-saring installations and graffiti. To get to Peng Chau, just make your way to Hong Kong Station and then proceed to Central Pier number 6. Dito, catch a ferry to Peng Chau. Isa pang outer island na pwedeng mong maisama sa island hopping itinerary ay ang Chung Chau. Malapit lang din to sa Lantau Island and Peng Chau. Hugis buto or dumbbell ang Chung Chau. May dalawang tumpok sa dulo connected by a narrow beach lace strip. Paborito to ng mga city locals na gustong makatakas sa ingay ng syudad. Kasi dito sa Chung Chau, maraming hiking trails and beaches. Libre lang mag-ikot-ikot dito kung i-DIY mo. You can start here sa Chung Chau Family Walk na katabi lang ng pier, which is lined with countless seafood restaurants na may outdoor seating, so you could also admire the view from the promenade habang sumi-seafood galore ka. Pinupuntahan din dito ang Guo Jinji Bakery.
na nagbebenta ng tinatawag na Lucky Buns. Para siyang siopaw pero matamis yung palaman sa loob na iba-iba. Pwedeng red bean or lotus or sesame filling na matamis. Think of it as anak ng siopaw and mochi. Yung mga buns na to ang simbolo ng island. In fact, yung annual fiesta nila ay dito umiikot. Yes, may Bun Festival sila and ang pinaka-center of the action ay itong Yukhoy Temple, aka Paktay Temple kasi it's dedicated to Paktay, isa sa 5 forms ng highest deity sa Taoism. Itong temple was built in 1783 pa, pero hanggang ngayon, ginaganap dito yung main attraction kapag Bun Festival. May 60-foot na towers na gawa sa mga buns na to, tapos yung mga locals, unahan sila sa pagkuha ng mga buns sa tuktok. Mas mataas ang makuha mo, mas swertehin daw ang family mo. Pero yung hindi ko makakalimutan dito na libre rin ay yung hike paakyat sa Chung Chau Observation Deck. Sementado naman ang trail pero may parts na steep and maraming stairs. Nakakapagod. Dito sa North Lookout Pavilion na to, you can admire the view of Chung Chau and yung nearby islands. Ito naman ang Chung Chau Cinema Multicultural Park na makasaysayan din. Yung main building nito na 1931 pa naitayo ay dating sinehan. And it's one of the longest preserved pre-war cinema buildings sa Hong Kong. Hindi na to operational as a commercial sinehan pero marami namang ganap dito. Minsan ay may film screenings and musical performances pa rin, kahit dito sa open piazza nila. Marami ring fruit stalls and souvenir shops. To get to Chung Chau from Hong Kong City Center, mag-MTR ka lang to Hong Kong Station. Then, lakad ka to Central Pier number 5. Tapos, board a ferry to Chung Chau. But you can actually visit Peng Chau and Chung Chau in one day kasi meron ding mga inter-island ferries na nag-ooperate sa area. Number 14, Sha Tau Kok. Alam nyo ba na may mga areas ang Hong Kong na normally ay off-limits para sa mga turista? Kasama dito ang Sha Tau Kok na considered closed town. Paanong closed? At bakit closed? Ito, located kasi to within a regulated border zone. Malapit sa border ng Shenzhen sa mainland China. Isinara daw ang town na to ng British colonial government noong pang 1950s para makombat ang smuggling, espionage, and illegal immigration. It is the last remaining major settlement sa zone na to. Ngayon, ang pwede lang pumasok dito ay yung mga residents. Pwede na rin ngayon ng mga visitors pero kailangan muna mag-apply ng permit mula sa Hong Kong Police Force. Pero ano bang meron dito? Dahil nga close off ang town, hindi ito ganun ka-develop. Don't expect theme parks or shopping malls. Ang meron dito, itong Sun Moon Pavilion, a simple bayside nook kung saan ka pwedeng mag-relax-relax. Itong Fish Lantern Square kung saan mo makikita tong mga mascots na to, symbolizing the Sha Tau Kok Fish Lantern Dance na declared a National Intangible Heritage. Ito naman ang Chung Ying Street, which straddles the border with Shenzhen. Ang isang part ng street na to ay nasa Hong Kong and ang kabila naman ay nasa mainland China. Ito naman ang Sha Tau Kok Pier, ang pinakamahabang pier sa Hong Kong, na may sukat na 280 meters. Marami ring mga murals all around town. To manage your expectations, yung mga stops na to, hindi naman sila particularly exhilarating, overwhelming, or dramatic. But altogether, nirepresent nila ang side of Hong Kong na often overlooked, almost forgotten, and near isolated. Mas maganda na i-explore to ng may kasamang guide para mas ma-appreciate and may matutunan tungkol sa buhay sa loob ng isang close border town na hindi masyadong alam ng mga outsiders. Pero kung i-DIY, libre naman, di ba? Libre. Again, to visit Sha Tau Kok, kailangan ng tourism closed area permit. Libre naman to kung first time mo and makaka-apply ka online sa official website ng Hong Kong Police Force. At least 3 working days before your intended arrival. Yung mga slots nagbubukas sa start of the previous month. For example, kung October ka mag-visit, September 1 pa lang, pwede na mag-apply. First come, first serve basis dito ha. Number 15, Lai Chi Wo.
Mula sa Shuttlecock, pwede kang mag-boat papuntang Laichiwo. So, pwede silang i-visit in one day lang. Madaling tandaan kasi tunog lychee, yung prutas. Favorite ko yan. Actually, doon nga ito pinangalan kasi marami yatang lychee trees dito dati. Sobrang intriguing nitong Laichiwo kasi para kang nag-time travel kapag andito. Feeling mo, pumasok ka bigla sa isang period anime. Established 400 years ago, isa ito sa oldest and best preserved na Hakka settlements sa Hong Kong. Pero at one point sa history nito, medyo lumaylay ang prosperity ng village. So sinuggest ng mga feng shui masters na magtayo ng walls to keep the good luck in and the bad luck out. So, ngayon, mukha itong walled village. Sa labas pa lang, makikita mo na kaagad itong Hokshan Monastery and sa loob ng mga pader, over 200 na lumang mga bahay ang nakatayo. Pwede kang pumasok and maglakad-lakad sa village and may nature trail din dito. And lahat ng to, libre. Siyempre, babayaran mo yung boat ride, pero dito sa actual na Laichiwo, walang entrance fee dito. Noong 2020, nabigyan ang Laichiwo ng UNESCO Special Recognition for Sustainable Development and part din ito ng Hong Kong UNESCO Global Geopark. Yun lang! Please subscribe, like, and comment on this video. Save these promo codes na rin for discounts. And remember, plan smart, travel safe, and make every trip worth it!